Hey guys, welcome to the vlog. Ganda ng upo ko na. Oh! No? At hindi lang isa yan. Dalawa. Wow! Guys, dahil lang goodwill yan ha. Isipin nyo, $5 each. So maganda yung ano niya, maganda yung tela niya. Mukhang matibay siya, no? Good quality siya. Papansin nyo. Ano? Di ba? Isipin nyo, $5 lang yan, isa. O, di ba? Kaya yan, dito na muna namin siya nilagay. Pero actually, lalaban pa namin ni Emma to dapat eh. Pero magbo-vlog muna tayo. Hey guys, welcome to the vlog. Ayan, for today's video, meron lang kami guys i-share sa inyo, no. Ito, hindi ko masasabing good news or bad news to, no. And usap-usapan kasi ngayon guys sa news about dito sa Canada na magkakaroon na daw ng cap or limit yung mga international students na papasok dito sa Canada. Oh no! Yun ang medyo hindi maganda, no. Wow. Kasi kumbaga lilimitahan na nila yung mga papasok dito sa Canada. So anyway guys, yun nga, medyo bago yung upuan namin ni Emma, no. Hindi siya bago. Galing lang siyang goodwill. Pero guys, ganda ng quality kasi, oh. May commercial ka pa. So commercial hindi po mo na kami model o nag-sponsor ng Goodwill. Love na love lang talaga yung Goodwill. Ang ganda. Suki kami kasi doon. Yeah, ang ganda rin kasi talaga ng quality. Tingnan nyo guys. Diba? $5 lang yan. Yan. Kaya lagi kami talaga sa Goodwill. Kasi malay nyo makachempo tayo ng product na maganda. Well anyway, so yun, Anyway, pag-usapan natin yung bakit ba magkakaroon ng cap yung mga international students na pupunta dito? So kayo ba papunta kayo as an international student o nagbabalak ba kayong pumunta ng Canada via student pathway? So guys, dapat abangan nyo yung news na to kasi pwedeng maka-affect to sa magiging decision nyo later on kasi ito maapektuhan yung mga susunod na mag-a-apply for student visa. So yung very reason daw kung bakit magkakaroon ng capping tong international students dito sa Canada is because of the housing crisis. Oh no! Yan sa entire Canada. Kasi kung nagpa-follow kayo sa vlogs namin, 'di ba? Marirelate nyo yung story namin na sobrang nakaka-encounter talaga kami ng pagtaas ng renta ng inuupahan namin. Kaya nga nandito kami sa another place kasi naghanap kami ng better na uupahan. Yan, kasi sobrang tumaas yung rent namin sa previous place. So yun, hindi lang kami yung nakaka-experience ng matinding pagtaas ng renta. So it's all over Canada. Well, yung iba sigurong mga little towns or mga places dito sa Canada hindi na aapektuhan ng pagtaas ng rent kasi may mga provinces pa rin na kahit kunwari 2 bedroom nasa $1,000 pa lang per month, so hindi sila affected. Pero yung mga major cities like Calgary, Toronto, Vancouver, Diyos ko, ang hirap na mamuhay bilang international student ha. Yeah, totoo yun kasi nga actually marami rin nagko-comment sa amin na minsan pagdating daw nila dito wala pa silang matirhan. Yeah. So talagang nagkakaubusan guys ng dito ng apartment or bahay. Dati mas marami yung lessors, yung mga nagpapaupa, nagpo-post sila, naghahanap sila ng magiging occupant. Ngayon, sobrang dami ng mga tenants na naghahanap ng mauupahan nila pagdating. So, actually nga kami, syempre, dito sa vlog, meron din kaming Facebook page na Alwin and Emma. May mga nagme-message sa amin from time to time kung meron daw kaming idea na kung saan nagpapaupa. Well, honestly talaga wala kaming alam pa. Nung kami din na maghahanap, actually nagre-rent faster kami gabi-gabi. Yeah. Pero ang hirap talaga makahanap. Kami nasa Canada na yun. Paano pa yung mga Nasa labas nasa ng Canada? Pinas Oo, pa lang na mahirap. naghahanap. Medyo mahirap talaga. Yeah, buti na nga lang din guys na yung pumalit sa amin na yung si Yana nga. Ayun, talagang green up niya na rin yung Oo. yung bahay namin kasi talagang Kasi ganun na problema, talaga yung mahirap din trend talaga. o yung rate. So, yun nga. So, because of the ongoing
housing crisis. Actually hindi lang ito renta yung crisis. Pati na rin sa mga bahay. Yung mga gusto bumili ng bahay, wala na silang mabili masyado dahil sobrang taas na ng demand pero walang masyadong supply. So ang nakikita nilang solusyon is yun nga yung magbawas ng Limitahan. influx ng international students. Yun nga pala guys, tong policy na to or sinasabing intended capping of international students dito sa Canada ay usap-usapan pa lamang. So there's an ongoing discussion dyan sa federal government. So kailangan muna nila ma-secure yung lahat ng consent ng affected parties, yung mga sectors like yung mga schools bago nila i-implement kasi maraming maaapektuhan, lalo na yung economy din kasi syempre sa kabilang party na nagsasabi bakit daw lalagyan ng cap yung international students, sila ba yung may kasalanan or main reason for the housing crisis. Diba, aside sa international student, maraming newcomers na tinatanggap ang Canada talaga, maraming refugees. So, ang international students, although big chunk siya, pero it's not the sole talaga reason din for the housing crisis. Ang sabi pa rin sa nabasa nating news, so para din daw masolve yung housing crisis, it's not alone to be shouldered by international students. Actually, may napiplay din na part yung government. Kasi 'di ba, ang very purpose ng government is syempre mag-invite sila ng mga international students, newcomers to boost their economy. So, nabubuhay talaga yung economy ng Canada because of the immigrants. Yeah. Pero dapat yung government ng Canada talaga ready sa gusto nilang mangyari. So, gusto nila magpadala ng maraming tao dito sa abroad. Pero bakit 'di ba hindi sila ready sa aabutan ng mga tao or immigrants dito. So yon yung napag-uusapan nila, ongoing pa lang, hindi pa final, so don't panic yet, pero dapat aware din kayo or dapat updated din kayo sa mga next discussions nila kasi pwedeng mag-release na sila later on na magiging policy kasi wala pa talagang sinasabi paano ba yung capping, ilan ba yung international students na kukunin nila per month ba yan, per intake ba yan, o per year ba yung magiging limit. So there's no definite rule pa kung paano ba may implement yan if ever i-approve na yan ng federal government and all the rest of the government here in Canada. So by the way guys, yun nga, ang nagiging basis din kasi kung bakit sinasabi nila na yung international students ang lalagyan ng cap is because yun nga, sobrang laki ng tinaas ng influx ng international students this year kumpara sa mga previous years. So dati kasi nasa 200,000-300,000 per year pero ngayon it's 800,000 international students or yung may mga valid status dito sa Canada for the year 2022. So yon, siguro hindi na talaga ma-handle yung demand for the housing kasi nga syempre mag-i-invite ka ng maraming international students or mag-a-approve ka ng sobrang madaming student visa, pero saan mo sila papatirahin, 'di ba? So yung mga international students, yan kagaya namin, yan struggle din talaga sa paghanap. So na-experience din namin yan talaga until now na kaya nga kakalipat lang din namin kasi hindi namin ma-accept din yung tinaas ng landlord sa previous place namin. Kasi it's a jump from 1,150 monthly na 1-bedroom apartment, tas ginawa bigla na 1,595 or almost 1,600 na yun, 'di ba, per month, excluding the utilities pa. So parang it became unacceptable na on our part. Tas ako, international student pa lang naman ako, and then si Alwin, open work permit, so hindi pa maganda yung status namin kasi ako hindi naman pa talaga nag-work as a full-time worker. So medyo mahirap on our part na parang halos yung sinusweldo ni Alwin mapupunta talaga big chunk sa rent. So yon, it's really a housing crisis. Kaya since malapit na yata yung election, yun yung dinidil ni Prime Minister Trudeau. So gusto niya ma-face or ma-resolve yung housing crisis, and because of that,
they have the discussion na nga to put a cap on the international students. Pero as I've mentioned, it's still ongoing discussion and marami actually not in favor dito. So ayun nga, sa Quebec, I heard that they are against this policy to be implemented if ever ma-approve siya. Kasi nga sabi nila, it's not to be borne solely by the international students. So there's a lot of factors to be played pa by the government. So dapat muna i-face ng government yung housing crisis bago magbawas. Kasi nakikita nila yung immigration talaga, yung nagbubus ng economy ng Canada. So why kill them, 'di ba? Pero yun, it's still ongoing discussion. So I hope na meron tayong later on na maging update dito and maging favorable sa mga gusto, syempre, at nagbabalak pumunta dito sa Canada via student pathway. So gaano ba kalala yung housing crisis dito sa Canada? So for the one bedroom apartment, okay, sa Toronto, sabi dito sa news, it's 2,500 na. So that's 25% increase from last year. So kumpara dito sa Calgary nga, yung one bedroom apartment namin from 1,150 nag-jump siya ng 1,600 per month excluding the utilities. Pero ongoing pa rin yung jump. Alam ko magiging 1,800 na yata siya by December. So yan, ganun kataas yung gina-jump ng mga rate dito. And then syempre, mas mahal pa rin sa Vancouver. Kasi meron din kaming kakilala doon na like one bedroom nasa 2,700. So yan, pantay-pantay or so mas malaki lang ng konti yung Vancouver sa Toronto. And then how about naman the home price? Yung average home price dito based sa article na nabasa namin, average siya, hindi naman to sinabing per province. So siguro dinivide na to all in all sa Canada. The average home price daw is 750,000 Canadian dollars as of August. Pero it reflects already 360% ng increase from the year 2000 because the average lang nung 2000 is 163,000. Tas isipin mo pa kung nasa Toronto ka. So will you able to buy a house sa Toronto na nagre-range na sa $1 million yung bahay, lalo na sa Vancouver. So 1.5 million to 2 million yung iba na naririnig namin. And then dito sa Calgary nasa 600,000 yung mga okay na bahay. And then yan, 800,000 yung mga alam ko townhouse, yan nasa 380,000 and above. So tumataas na rin talaga. Meron din nga akong friend dito yung na-meet, yung condo niya dito na nabili sa Calgary, kapresyo na daw nun yung bahay na nabili niya dati sa Manitoba. So ganun ka laki yung mga increase ng prices dito, and it really differs per province. So dapat kung may goal ka talaga na magkabahay dito sa Canada, choose your province wisely. So kami din naging practical ni Alwin. Dapat kung iniisip din namin na magkakabahay kami, hindi kami mag-start sa expensive provinces or expensive cities. Pero syempre, hindi naman yun final. We are very fluid. Kung saan din may magandang opportunity, diba? Why not? Pero for starters like us, yan, inisip namin, best to start yan dito sa Calgary kasi lesser yung tax. Pero yun nga, no, ang hindi lang namin talaga na sama sa consideration na yon is that umahabol si Calgary sa mga top cities like Toronto and Vancouver. And isa pang nakakalungkot is that since Calgary is in Alberta, wala siyang cap or limit sa pagtaas ng mga rate ng landlords. So they have the ability na put ng rent na sky high. So yun yung nakakalungkot kasi sa Vancouver may limit eh. So pwede dito sa Alberta ma-abuse ng mga landlords na pwedeng sabihin natin unscrupulous o hindi nagke-care, ganyan, sobrang mahal maningil ng renta. Pero I hope ma-resolve yung housing crisis. So sabi sa news, Canada needs to build at least 5 million homes 5 million homes by 2030 para maging stable yung housing market dito. Kasi ngayon talaga
there's a housing crisis, hindi maide-deny. And yun nga, syempre there's some exceptions sa mga areas na hindi masyadong madaming immigrants, hindi masyadong maraming international students or newcomers or refugees. So since ito ay isa sa mga major cities dito sa Canada, Calgary, yan very affected yung rental market and housing market dito. So ayun guys, yung balita namin. Again, this news, yung pagka-cap sa mga international students dito sa Canada ay not yet final. It's ongoing discussion. So we will see kung ano yung maging final decision ng mga nasa taas, yung nasa government, sa whether federal ba yan or municipal. So we will see. And yan, update namin kayo dahil yan pwedeng maka-affect yan sa application nyo, kasi pwedeng yan nga, pending yung application nyo, tapos mamaya tatamaan kayo ng cap. So yan, syempre diba, yung goals natin naaapektuhan, lalo na yung planning. So kailan pa tayo magre-resign, kailan pa tayo mag-iimpake, kailan pa tayo magbubook. So there's a lot of things to be considered, lalo na kapag in-implement nila and finally nag-decide na sila na i-implement itong policy na to put a cap on international students. So, ayun guys, napahaba yung kwento ko. Iniwan na ako nung kasama ko dito kanina. Pasensya na guys, wala ako sa eksena no, kasi ito si Zion nagaya doon sa labas. Pag Yan. hindi ko pinagbigyan, magwawakal dito. Kaya sinamahan ko na. Yan, sobrang guys din, ganda ng weather. Kasi alam ko hindi na namin ito magagawa by winter. Baka Yeah. manigas na kami dito. Oo nga eh. So yun Yan. guys, no, yun sa mga binanggit ni Emma, no, yun talaga yung magiging problema dito ng mga, actually hindi lang international student, talagang sabi nga nila parang Newcomers. yung mga bagong parating dito, kasi parang Paano ka inaano rin nila, parang hindi naman daw dahil, o baga hindi naman isa sa reason yung mga student kung bakit nagkaganon yung yung gobyerno. Marami rin talaga pumapasok guys, hindi lang student, no? Okay. So yun, Parang medyo dumidilim na, baka hindi Oo nga na eh. tayo makita sa medyo vlog. madilim na guys, no? Kasi Baka- 9 p.m. Ano oras na ba? Oh, so magnanay na pala dito. Kita ba? Oh, magnanay na pala dito. So, yun guys, no. I hope na nag-enjoy kayo sa vlog namin, and sana pag-pray natin na Maging okay. na Or sana iba na lang yung Oo. maging solusyon sa housing crisis dito. Yeah, oo. Pero sa totoo lang, bago ko nga pala tapusin, marami ako nakikitang tinatayong bahay dito, guys. Maraming tinatayo, pero Especially syempre sa Southwest, di ba? Ang dami hindi pa ma-meet ngayon. Mm. Syempre tinatayo, so may target date mamaya next year pa siya Yeah. ma-build. What can it do kung ngayon na kailangan, sa bagay. di ba? Oo, sa bagay, totoo. Okay, so yun guys, I hope na nag-enjoy kayo sa vlog namin. And pag may mga question kayo guys, just leave a comment sa comment section natin. Nagre-reply naman kami ni Emma. Alright, so hanggang dito na lang. See you on the next one. Thanks. Bye!